Thank you, Sir Siegfried. Brother Siegfried, beautiful song. Beautiful, beautiful. Touch my heart. Magandang umaga po sa ating lahat. It's good to see you all. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa aklat po ng 1 Peter chapter 5. At tayo po ay magdi-discuss ng isang very important subject. Ito po ay practices in the early church. 1 Peter chapter 5, beginning with verse 1 hanggang verse 4. To the elders among you, I appeal as a fellow elder. Ang nagsasalita po ay si Peter. I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds, plural. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head. Join me in a word of prayer. Father, this morning, salamat po sa mga salita mo na aming binasa. Dalangin po namin, Ama, nabuksan mo aming isip at puso na aming pong matanggap ang pagpapala na iyong mga salita. Na aming pong maunawaan ang aming mga God-given ministry and God-given roles to take good care of your church. We pray that may you be glorified in our midst. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang ating pong topic ay spiritual care of the church. Dito po sa binasa natin sa Peter, tinawag po niya ang church as God's flock. Kawan ng Diyos. Imagine niyo na may pastol at meron siyang kawan ng tupa. Yan. Sa mata ng Diyos, tayong lahat ay kanyang mga tupa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ay tupa. Maliban po kung may nahalong kambing. Wala naman po siguro nahalong kambing. Tayo po ay tupa ng Diyos, the flock of God. In fact, in the end times, hahatiin daw po niya ang mga tao, sa kanan yung kanyang mga tupa, sa kaliwa yung mga kambing. Yung mga tupa, sasabihin niya, welcome sa kaharian na inihanda para sa inyo. Sa mga tupa, sasabihin niya, magsilayas kayo sa kadiliman. Kaya po ayaw nating maging kambing, kundi nais nating ay tupa ng Diyos. Paano po tayo nagiging tupa ng Diyos? Once na tayo po ay nag-surrender ng ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, we become a child of God. Sabi nga po sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas po ang kami ng mga anak ng Diyos. Amen. Tayo po ang mga anak ng Diyos. Therefore, tayo po ang kawan ng Diyos. Now, bilang tayo kawan, ang Diyos po ang nagtalaga ng mangunguna sa atin. Hindi po kasi pwede na wala po tayong leadership. Kaya po sabi ni Pablo, to the elders, plural, to the elders among you. In fact, alam niyo po, si Apostol Pablo, inutusan niya si Timothy. Ang sabi niya, sa bawat syudad, sa bawat kongregasyon, dapat mag-appoint ka ng mga elders. Elders. Hindi po elder, singular, kundi elders, plural. We believe in the plurality of elders. Kaya nga po sa ating church, ang ating pong term na ginagamit sa ating mga elders ay ang ating pong mga predikador.
Taas nga po kami ng ating mga predikador. Pakapalakpakan nga po natin yung ating mga predikador. Yan. Sila po yung mga elders. Binigyan sila ng Diyos ng spiritual leadership, spiritual responsibility, spiritual authority. Sapagkat mga kapatid, kailangan po sa church ng mga nakatatanda. Hindi po ibig sabihin na nakatatanda sa edad. Sapagkat ang atin pong predictor Siegfried hindi naman nakakaedad. Hindi naman matanda. Pero merong maturity. Yon. Dapat matured ka sa pananampalataya. In fact, meron pong listahan ng mga dapat maging makita sa buhay ng mga elders. Nasa 1 Timothy chapter 3, makikita po natin yan. At deacons. Meron po tayo ditong diakonesa, si Sister Piling. Palakpakan nyo nga po, Sister Piling. Yan. Bagamat considered retired Sister Piling, Sister Presi po ay diakonesa din. Siguro in the future, dapat meron po magkaroon ng heart's desire na maging diakonesa. Deacons. Nakatingin sa akin si Yoli, baka sabi niya, ako kaya. Oh, nakatingin din sa akin si Emmy, sabi niya, baka ako kaya. Yan. O kaya si Bernadette, pwede din. Sino kaya pwede maging diakonesa sa atin? O nakatingin din sa akin si Miriam. Oh. Mga kapatid, ang Diyos ang nagtatalaga ng mga leaders sa church. Siya ang tumatawag ng leaders sa church. Siya po nagtatalaga. Yan. Pastor, predikador, diakonisa, deacons, deaconess. Kailangan po yan ng church. Now, ito pong pagkatawag ng Diyos para po tayo maging mga servants of God in the church is a process. Meaning, hindi po parang tinawag ka ngayon, ready ka na ngayon. Meron pong preparation process. Sabihin niyo po, preparation process. Oh, para pong si King David, remember? Si King David, nung siya inanoint ni Samuel na king, ay bata lang siyang shepherd. In fact, pinatawag lahat ng magkakapatid. At ang sabi po ni Samuel, hindi yan. Meron pa bang iba? Yung bunso, nasa ilang, nagbabantay ng tupa. Tawagin nyo. At nung makita po ni Samuel, si David, sabi niya, this is the Lord's anointed. Pero po, it takes years bago siya naging king of Israel. Kasi po, merong preparation years. Preparation years. So marami po sa atin, maaring natatanggap nyo sa puso nyo yung pagkatawag ng Diyos. It may take preparations for you to be ready. Because God will not put you to leadership until you are ready. Sapagkat alam po niya na medyo importante ang role ng mga leaders ng simbahan. Sabi po niya, to the elders among you. So yung pong mga nakatatanda sa atin, spiritually matured. To the elders, plural, hindi po isa, marami. I appeal to you as what? As a fellow elder. Ilagay mo nga, Ma'am Joyce, yung kanina, yung maliliit, ay yung malalaki. Kasi hindi makita ni Sister Piling nakaganon ang mata. Yung isa-isang verse lang, isa-isang verse. Para makita ni Sister Piling. Para makita din ni Yoli, para pakasakali. Siya ang magmana ng diakonisa. Yan. To the elders among you, I appeal to you as what? Fellow elder. So, paano tinitingnan ni Pedro ang kanyang sarili? Pope? No. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay fellow elder. Kasi po, sinasabi ng Roman Catholic Church that Peter was the first pope. But the truth is, ang tingin ni Pedro sa kanyang sarili, I am a fellow elder who will also share in the glory to be revealed. Yun po ang inspiration ni Peter, that someday I will be part of the glory that will be revealed. Yun po ang kanyang inspiration. Yun ang kanyang motivation. I will take part in the glory of the Lord Jesus Christ. So, kumbaga, tinatawagan niya lahat ng mga elders dito. Next. 2. Ang sabi po niya sa 2, be shepherds of God's flock under your
care. Na yung po palang elder, overseer, at pastor o shepherd, it came from the same calling. Isa lang po yun. It's used interchangeably. So, pag sinabing pastor, o elder, o overseer, or shepherd, it's referring to one and the same ministry calling. Now, hindi po pantay-pantay sapagkat ang sabi po ni Peter ay when Christ the chief shepherd appears. So sino po ang chief shepherd? Si Christ. Who owns the flock? Christ. Kaya sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Jesus is the chief shepherd and He owns the flock. Now, meron po siyang itinalaga ng mga under-shepherds ang tawag. Under-shepherds. Isa po sa kanyang itinalaga ay lead shepherd. Lead shepherd. Sa atin pong simbahan, gusto ko lang pong linawin, Zoe, paabutan na kayo aking water. My water down on the floor. Thank you. Meron pong lead shepherd. Mababasa din po niyo yan sa sulat ni Apostle Paul. Ang lead shepherd ay yung pong ginagamit daw na preaching and teaching. I'll show it to you later. The lead shepherd are those who are used by God in preaching and teaching. May mga elder na ginagamit sa preaching and teaching. May mga elder na ginagamit sa ibang paraan ng Diyos. Pero lahat po yun ay elder. Lahat po yun ay leader. Now, bilang tayo po ay mga elders or shepherds or overseer, ano po ang ating number one assignment sa Panginoon? Verse 2, be shepherd. Tayo po yung mag-alaga sa Tagalog. Alagaan ninyo. Be shepherd. Di po ba yun naman ang ginagawa ng pastol? Inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. Alagaan ninyo ang mga tupang ipinagkatiwala sa inyo. So mga predikador, mga diakonisa, mga elders, lingunin niyo yung mga mga tupa na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Yan. Mga tupa. Alam niyo po ba na hindi lahat ng tupa ay mabait? Ma'am, nakita niyo ba yung mga napopost minsan sa TikTok, yung mga tupa na sinusuwag yung mga shepherds nila? Sinusugod eh. Ewan ko ba siguro nakukulitan yung tupa. Tupa yun, hindi po kambing ha, tupa. Nag-feed sa kanya yung kanyang shepherd. Tapos gumagano siya. Maya-maya, binunggo na niya yung shepherd niya. Merong ganun eh. Meron pong tupa na nambubunggo ng shepherd. For whatever reason. Pero mga kapatid, bilang tayo ang mga tupa, ang mga shepherds, ang mga elders, sabi niya, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Be shepherds of God's flock that is under your care. Tinawag ka ng Diyos para maging elder o maging leader at merong tupa na aalagaan natin. And let me tell you this, kahit po gaano kataas ang maabot natin sa atin pong professional life, mga kapatid, hindi dapat pumasok sa ating isip at puso yung pride na ako na, mataas na ako, bakit pa ako mag-aalaga ng tupa? Yun po ang ma-appreciate ninyo kay President Jimmy Carter of America. Nung pong si President Jimmy Carter of America is in the White House, meron po kasing simbahan na nandun malapit lang sa Washington, D.C., na kung saan pag Sunday, doon nagsiserve si President Jimmy Carter, nagtuturo ng Sunday School. Pwede naman, kung pwede sabihin, hindi, kayo na lang magturo. Ako naman presidente na. No. Sa kanyang puso, kinikilala niya na tinawag ako ng Diyos para magturo sa church ng Sunday School. So kahit presidente na ako, magtuturo pa rin ako ng Sunday School.
And he did. And he did. Hindi po kababaan sa inyong status na kayo po'y nagsiserve sa church. Na mataas na ang inyong naabot sa lipunan, kay mayor na, kay whatever na hindi na kayo magkaroon ng humility na mag-serve sa church. Na hindi na kayo makapag-serve ng communion sa church. Na hindi na kayo makapag-usher sa church. Na hindi na kayo makatulong sa paglilinis sa church. No! Iba po mga kapatid yung ating career, iba po yung ating calling. Sapagkat career will be gone when you're dead, but your calling will be rewarded forever. Can you say amen? Yun po sinasabi ni Pedro. Kaya wag po tayong masyadong lumaki ang ulo na mayaman na tayo, makapangyarihan na tayo, kilala na tayo sa lipunan, na yung church ay naging parang irrelevant sa iyo, na hindi na importante sa iyo, sapagkat yan po ang iyong number one calling in life. So, bilang mga elder, ang sabi niya, pangalagaan ninyo ang tupa na inilagay sa inyong pangangalaga, serving as overseer. Serving, tingnan nyo? Serving as overseer. Sabi yan. Watching over them. Be shepherds of God's flock that is under your care. Watching over them. Susubaybayan, overseer. Susubaybayan mo yung inyong mga tupa. Ako po, naranasan ko kasing magpastol. Ewan ko lang po sa inyo, kung naranasan sa Nueva Ecija, naranasan ko magpastol ng kalabaw. Ang gagawin po namin, yung kalabaw, kukuhanin namin doon sa kanyang bahay-bahay. Dadali namin sa field, ma'am. Tapos, papakain namin siya ng grass. Babantay-bantay kami doon. Pag nabusog na, dadali namin sa ilog para uminom. Papaliguan namin yung kalabaw. Ay, iuwi na namin sa bahay. Ilang kalabaw yung aming inaalagaan. So, hindi po pwedeng pababayaan mo yung kalabaw. Babantayan mo yung kalabaw, baka mawala. Yun po ang ating trabaho bilang tinawag ng Diyos. May mga ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Kung ikaw po ay Sunday school teacher, yan ang iyong flock. Kung ikaw ay leader ng kabataan, yan ang iyong flock. Kung ikaw ay leader ng mga kababaihan o ng kalalakihan o ng mga professional, that is our flock. And God expects us to take care of those na ipinagkatiwala sa atin. Watching over them, not because you must, hindi yung napipilitan lang. Napipilitan lang. But because you are willing to serve. Willing ka na maglingkod sa Diyos. Willing ka na magpagamit sa Diyos as God wants you to be. Gusto ng Diyos na maglingkod ka, be willing, not pursuing dishonest gain. Hindi para po sa pakinabang. No. Hindi para magkaroon ka ng love gift or support or whatever privilege or entitlement. No. Perks? No. But eager to serve. Sabihin niyo po, serve. Mga kapatid, kung kayo po'y tinawag ng Diyos mag-serve, that is the joy of your life, na kayo po ay nag-serve. Lagi ko pong gino-joke sa inyo na nung ako po ay nasa high school, iniisip ko kung ano ang gagawin kong kurso sa college. Gino-joke ko sa inyo na gusto ko sana mag-artista. Pero nagpastor na lang ako. Kasi po, hindi daw po lahat ng, paano ba yung sabi yan? Hindi lahat ng pogi ay nasa business. Meron daw din pong pogi sa church. Ayun, nagpapastor sa church. Speaking of that, natutuwa naman po ako at nakasama ako po today si Eliza. Sabi po ni Sister Jojo, Pastor, meron akong nakitang girl doon sa likod. Nakatitig ako, ang ganda-ganda niya. Sabi, sino kaya ito? Kaya pala si Eliza. Ayan. Salamat po, Sister Jo, na natuwa naman ako. Ayan. Ayan. Akala ko po, ma'am, ako mag-aartista. Si Eliza pala nag-aartista. Kasi po, ilang taon na yan nasa, ano ba yung tawag doon? Tanghalang Ateneo.
Doon siya. In fact, nanood daw po si Patty, sabi niya, Pastor, I saw Eliza in the Tanghalang Ateneo. She's good, she's good. Sabi ko, buti ka pa napanood mo. Hindi pa ako nakakapanood eh. But anyway, si Eliza po ay mayroon siyang mga short films. Meron po siyang, ngayon sa Tanghalang Ateneo, meron siya dyan. And supposed to be po, dapat po magdo-doktor yan eh. Kasi ang mami niya ay doktor. Nung una, gusto rin niyang magdoktor. Eager siya. Pero ma-pressure po kasi ang doktor. So sabi niya kay mami niya na mag-shift siya. So nag-shift po siya ng course. Kaya medyo naiwanan siya ni Patty. Sabay siya dapat nag-graduate. But hopefully po ay soon. Pero yun po, kaya ko lang po nabanggit kasi artistahin po kami eh. biro lang. Ibig po sabihin mga kapatid, minsan ang pagkatawag ng Diyos mas mahalaga dun sa iyong sariling personal na dreams. Kung dreams mo mag-artista o dreams mo magnegosyo o mag-boss or whatever, yung pagkatawag ng Diyos, mas mahalaga yan. Next verse, 3. Not lording it over those entrusted to you, but being example to the flock. Huwag daw po nating parang lording it over, meaning parang kokontrolin. Lording it over. Huwag mong para bang pagsasamantalahan o kokontrolin yung flock. But be what? Be an example to the flock. Kaya po masakit ang loob ko, mga kapatid, sa totoo lang. Every time na ma-mention yung si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nasisira ang pangalan ng mga pastor eh. Di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy ay kulto. Sapagkat sinasabi niya na siya daw po ang anak ng Diyos. In fact, sinasabi niya doon sa kanyang program sa TV, ako ang nagmamay-ari ng inyong kaluluwa. Sabi niya, imagine sabihin niya yon. At narinig ko pong nagpe-pray, yung mga leader niya, yung tumatayo sa harapan, nagpe-pray, Amang nasa langit, pagpalain mo po kami, gabayan mo kami sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po'y kinalabutan, ma'am. Kinalabutan ako na panalangin mo, ipinapangalan mo kay Pastor Kibuloy. Si Kibuloy po ay nakakulong dyan sa krame. Kung gusto niyong dumalaw, ang kanya pong kaso, napakadami. Yung po mismong regional chief ng pulis sa Davao ang nagsasabi na napakadami niyang kaso. Molestation, sexual abuse. Tapos yung mga miyembro daw inuutusan para mamalimos sa kalye. Yes, nakakita ba kayo na namamalimos sa mga bus, sa mga jeep, sa mga kalye? Miyembro po yun ni Kibuloy. Samantalang si Kibuloy, mga kapatid, may sariling private plane, may private helicopter, at siya po'y merong, ay, grabe. Ang kanya pong lugar dyan sa Mount Apo sa Davao, ang tawag niya ay Paraiso ng Eden. Ako, grabe po ang kayamanan niya si Kibuloy. In fact, may kaso po yan sa Amerika ng money laundering. Nagpasok po siya ng almost $1 million in cash. Ganon po kadami ang pera niyang si Kibuloy. Ganon karami sa peso yung $1 million in cash. Paraming pera nun. Yun po mga kapatid ay nanggagaling sa pawis at pagod ng mga miyembro niya na namamalimos sa kalsada. Ginagamit niya yung mga tao. Hindi ko po gustong i-discuss sa inyo lahat ng mga ginagawa niyang masama kasi may mga bata tayo dito. Pero siya po ay impostor. Lording it over doon sa mga miyembro nagtitiwala sa kanya. The truth is, ang mga elders ay dapat maging example to the flock. Sabihin niyo po, example. Thank you. Yun po ang challenge sa atin ng mga leader ng simbahan. Dapat tayo example. Hindi tayo kakitaan ng masamang ugali. Sabi niya, above reproach. And then what? Verse 4. Verse 4. When the chief shepherd appears, ay gusto ko po sinabi na ating chairman, sabi niya, hindi ko kailanman kayo tinawag na disipulo ko. O ikaw, Ralph, disciple kita, di ba? Ako nag-disciple sa'yo. No.
Sabi ni chairman, hindi ko kayo disciple. Wala akong disciple sa inyo. Kayo ay disciple ni Jesus Christ. We are all what? Children of God. Tayo po, si Jesus ang ating chief shepherd. Siya po may-ari sa flock. Siya po ang ating Panginoon. Tayo po manggagawa lang. Yan. At pag dumating na daw po ang ating chief shepherd, you will receive your crown of glory that will never fade away. Yung po pangako sa mga naglilingkod. You will receive your reward. Sabihin niyo po, reward. Yun na lang po titingnan natin, yung reward. Kasi po lahat naman mawawala eh. Lahat mawawala. Ang lahat ng kayamanan, karangyaan, property, kabataan, everything, mawawala. Ang hindi mawawala, yung iyong reward. Yung iyong reward. Puntahan po natin yung next. Ministry ng elders. Kasi po ang ating pong pamagat ay spiritual care of the church. Paano ba natin papangalagaan ng church? Ito po yung kanilang practice in the New Testament. Sa may James. Yan. Pwede pa natin gawin yan isa-isang verse din. Lumiliit kasi masado yung mata ni Sister Piling. Hindi niya makita eh. Yan. Puntahan po natin yan. Yung James chapter 5 verses 17 and 18. I'll read sa 17. I'll read sa 14, I'm sorry. James, ayan. I'm sorry, 14. Yan, James 5:14. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. So mga kapatid, wag po tayong magdalawang isip o magdalawang loob na pagka po may sakit, ipatawag nyo yung mga elder. So ito po yung visitation. Mga elders, predikador, diakonisa, leaders, ito po yung isa po sa pagkatawag sa atin na tayo dapat willing na mag-visitation. Sabihin niyo po, visitation. Yan, di ba si Ate Hira, si Ate Silang, yan po ginagawa nung nabubuhay. Nagbibisita niya kasama si chairman, silang dalawa doon sa Nangka. Bibisita sila dyan. May panahon na kami naman dalawa ni Ate Silang, ang kaming dalawa. And there was a time silang dalawa ni chairman. Mayroong panahon na kaming dalawa ni Ate Silang. Dadaanan ko siya dyan sa barangka, pupuntahan namin yun doon sa may Nangka. Bibisita kami. Bibisita din po kami nung sa bahay nila Sister Susan, nung buhay pa si daddy mo. Desta, kuya. Tatay Narding. Doon ko unang na-meet si Kakosme. Doon ko siya unang na-meet. Kasama namin sila ka Benji, may dala kami mga tinapay. Hindi pa nagsisimba sa atin niya, meron kami dalang tinapay, kakain kami doon, magkakalinig na tayo narding. Bay unti-unti, lumalapit si Kakosme. Siguro, sabi niya, ba masarap yung tinapay sarap yung tinapay Doon nagsimula yan sa tinapay lapit na siya, bandang huli. Ka Benji, saan ba nakukuha yung tinapay na yan? Masarap pa. Dumama na siya sa simbahan, nagsimula lang sa tinapay. Nagbi-visitation. Kung meron po tayong masipag na mag-visitation, si chairman, masipag yan mag-visitation. Hanga tayo dyan. Kasama po yan sa ministeryo ng elders. Kasama yan po sa ating care of the church. Kung meron daw pong may karamdaman, ipatawag ninyo yung mga elders. Ako po mga kapatid, alam nyo po, ako po nakatira sa Cavite. Ako po nagtatrabaho sa Cavite. Pero pag po kailangan nyo ako, kamukha po ni Sister Dory, anytime na kailangan ako, Pastor! Si Chairman, Pastor. Yan. Pastor, may patay tayo, ha? Huwag ka mawawala. Opo. Pero ayoko naman, natatawagan lang ako ni Chairman pag may patay. Gusto ko naman hindi naman patay. Kapag may binyag, kapag may birthday, kapag may kasal, wag naman puro patay. Pero ako po, anuman ang okasyon na ako'y kailangan ninyo, kami ni Chairman, I am just one text away. I'm just one text away. Hindi po ako yung dahil ako na presidente ng school namin, hindi na ako available. Hindi po, I'm available. Kung minsan po, talaga lang pong tight ang aking schedule, lalo ngayon, sapagkat alam niyo po, ang akin pong brother-in-law, na pinag-pray natin dito, yung aking brother-in-law na ang kanyang creatinine ay
Ganun po katas, 1,300 ang kanyang creatinine. Ngayon po, nagdadialysis na. Dito po sa Marikina. Kasi po ang misis niya taga dyan sa Marikina. Kaya po ang aking misis wala ng driver. Sabi nga po ni Joy kay misis ko, mag-drive ka na para ka lang nagdadrive ng bump car. Sabi nga sa kanya, yung Ertiga, yun, i-drive mo, ibangga mo, kahit sa mo ibangga, okay lang yun. Huwag mo na yung Ford ang ibangga mo. Oh. Tama nga naman, para ka lang naman nagdadrive ng drum. Ibangga mo, sige, huwag ka matakot, bumangga. Tali, bulok na naman yung kotse mo. So what I'm saying is, we need, hanggat hindi po siya natututo mag-drive, ako po ang driver. Kaya po sa San Lazaro, pag ang mga tao doon, ang tao sa akin, Doc. Kasi dahil po lagi ako nandun, akala nila doktor din ako. Doc! Sa kantin, pag bibili ako ng pagkain, Doc, ano gusto nyo? Hindi ko na kinokorek. Mukha naman akong doc Oh. Mukha naman akong doc. Sige. Pero mga kapatid, if you need me, iiwanan ko siya doon, pupuntahan ko kayo. Promise. Promise. Sapagkat yan po mga kapatid, ang pagkatawag sa amin. Kahit pa ako ang presidente o kahit pa anong ang posisyon ko o whatever, pag kailangan niyo po kami, amen? Give me a call, I'll be there. Sapagkat yan po ang una naming pagkatawag. Una naming pagkatawag. So ano man po ang okasyon, lahat naman po ng okasyon, sa Marikina, lagi naman po ako nandyan. Lahat ng po ng dedication, nandito ako. Lahat ng mga baptism, nandito ako. Lahat ng kasal, nandito ako. Lahat din po ng libing, nandito din ako. Kaya nga may usapan kami ni Chairman, Chairman, pagka ako namatay, kayo magse-service. Pag kayo namatay, ako magse-service. Sabi niya, hindi, mauna ka na. Mauna ka na. Mauna ka na. Oh. Ganun po talaga. Yung po pagkatawag sa atin, mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos para mag-minister sa flock of God, and we will be here for you. We will be here for you. In fact, nung po ako'y nakasal kay Jury, nako, maaga ako umalis Chairman sa bahay. In fact, pagdating ko doon, sarado pa yung church. Tinatawag ng Chairman, Pastor, saan ka na? Nandito na po ako sa church. Sarado pa yung church, nandun na ako Nagkamali po ako yung pauwi. Kasi dinaanan ko papunta kay Jury, napaka-traffic yung highway na yon. Sabi dito, may nakalagay doon, dito, ibang daan, alternate road, to NLEX. Dito ako dadaan. Umalis po ako sa kasal, hindi na ako sumama sa reception kasi po, sabi ko, traffic Traffic, ano ba yung natapos ang kasal? Ano mo sa tapos ang kasal, Sister Jo? Sabihin yung 3 or 4. Nakauwi ako ng bahay alas 12 ng gabi. Bakit po? Yung pong shortcut, hindi po pala shortcut yun. Kasi lahat ng kalsadang ginagawa, lahat na ako. Tapos po, yung dinaanan ko, yung hindi pa bukas na pabahagi ng NLEX, kaya pala pag-ikot ko, umikot ulit ako, napakadilim. Sarado pa pala yun. Hindi ko na alam kung saan ako nandun. Huminto po ako doon sa kainan. Sabi ko, Miss, paano pong bumalik sa Manila? Saan po ba kayo galing? Doon. Ay, mali po kayo pinasok. Uikot uli kayo, uikot. Handa po ako kahit po ako pumunta ng malayo. Si chairman nga, pinuntahan kami nung namatay ang tatay ko Kaya kung ako iimbitahan ninyo, kung pupunta kami ng Pangasinan, kay Sister Ka Junior, punta tayong Pangasinan, may sabihin nyo lang. I-schedule natin. Kasi po, yung po ang pagkatawag ng Diyos. Di po ba, binaptize natin si Patty. Saan natin yung sa binaptize? Sa Olonga po kaya. Di ba, Joy? Sa Olonga po kaya kami nagbaptize dyan. Kay Patty. Kalayo. First time ko kayo nakatay sa Olonga po. Ang layo pala niya. Olonga po na yan. Pero we went there. Kung aayain lang ako ni Ronnie sa Cebu, pupunta din ako yung po pagkatawag sa atin, mga kapatid. Ganun talaga, uunahin natin yung ministeryo ng Diyos. Sapagkat po sabi alagaan nyo yung tupa na ipinagkatiwala sa inyo. Sabi diyan, kung may sakit, ipatawag nyo yung mga elder ng simbahan to pray over them. Pray po kayo, anoin kayo ng oil, na verse 15.
The prayer offered in faith. Yun daw pong pananampalataya, kung kami po 3 o 4 kaming elder, nagpunta sa bahay nyo, ipagpe-pray natin kayo, yung pananampalataya ng mga elders together, ang sabi dyan, the Lord will raise them up. Papagalingin. Kapag may kasalanan, they'll be forgiven. And verse 16, sabi niya, bakit? If you confess your sin, God will heal you. Why? The prayer of a righteous man is powerful and effective. Kaya po mahalaga yung ipapatawag niyo yung mga elders. Kasi po, man of faith yan eh. Man of faith. Man of faith. Mabisa daw po yung panalangin ng mga righteous people. Hindi man kami perfect, pero we are man of faith. So ipatawag niyo, wag po kayong magdalawang isip. Sino ba? Kay Sister Isay. Na ipag-pray ko si Ian doon sa Valley Hospital. Napakamahal pala dyan sa Valley Hospital. Para palang St. Luke's yan. Yan, napag-pray ko siya dyan. Pastor George nga, napag-pray ko dyan. May confine siya dyan. Hindi po tayo. Naipag-pray ko din. Nakarating din po ako ng Amang Rodriguez. Yan, Amang. Sino ba pinag-pray ko dyan? Basta may pinag-pray. Alam ko na. Tatay ni Sister Susan. Pangalan? Tatay Narding. O yan, nakakalimutan ko. Ilang beses ko napuntahan si Tatay Narding dyan. Pinasok namin yan. Pinag-pray namin yan si Tatay Narding. COVID ba yon? Hindi, ibang sakit. Basta pinag-pray ko siya dyan. Sa Amang. Willing po ang mga pastor at mga manggagawa na puntahan kayo kung saan kayo nandoon kung kayo nangangailangan. Yan po ang aming calling. Number 1 response. Napuntahan ko kaya yung bahay ni Romeo, di ba? Ka-Anghel. Nakapunta kaya kami sa bahay nyo. Paakyat-akyat yan. Munting na nga kaming gumulong doon. Kasama ko si Ka Jessie. Dahil pababa. Paakyat. Nakarating din ako kay Sister Piling. Nakarating ako sa bahay nyo. Sister Piling. Nakapunta ako sa bahay nila Bernadette. Naikot ko na kaya lahat ng bahay dyan sa Nangka. Nung namatay yung asawa ni Sister Lydia, namatay yung asawa ni Sister Baby, asawa ni Sister Mercy, asawa ni Sister Baby, asawa ni Sister Cecil. Mga kapatid, yan po ang pagkatawag ng Diyos sa amin. Huwag kayong mahihiya, huwag kayong magdadalawang loob na nakakahiya kay pastor. Hindi po. Yan po kami tinawag sa ganyang ministeryo. And we will be there when you need us to pray for you. Yung sabi, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Hindi man po palagi, ano? Sabi nga, ang pinag-pray namin si Sister Luring. Sino po ang asawa nun? Kuya Ernie. Si Kuya Ernie may sakit. Dinalaw ni Brother Boy sa brother ni Pastor George. Pagkatapos nila mag-pray, kinabukasan, dead. Hindi man po laging buhay, no? Hindi man sinabing, si Brother Boy, man of faith. Si Pastor George, man of faith. Kinabukasan, dead. Hindi naman po lahat ng pinagpe-pray nabubuhay. Pero, nabigyan niyo po ng kapayapaan. Di ba? Naihanda niyo yung puso, haharap siya sa Diyos. Yun. Ministry po yan ng mga elders. Hindi po mga kapatid magpapabaya ang mga elders pag kailangan niyo kami. Yan. Brother Kuya Perry, he'll be always willing to go. Lahat po ng mga predikador natin, willing to go, basta po kailangan nyo kami. Next. Sa may 1 Timothy 5. 1 Timothy 5, unahin natin yung 17 muna, 17. The elders, elders. The elders who direct the affairs of the church. So mga kapatid, may elders na ang trabaho niya to direct the affairs of the church. Sino po yan sa atin? Saan po yung ating chairman? Kaya po siya chairman siya ng elders. Iba sa inyo, hindi nyo alam eh. Ano po ba? Siya po chairman of the board, chairman of the elders, lead
pastor. Kaya po, Pastor Armando Santos, chairman. Yung po title niya sa atin. Pastor Armando Santos, chairman. Chairman po siya ng mga elders. So may mga elders na ang kanilang calling is to direct the affairs of the church. Magpasalamat po tayo sa ating pong chairman, sa kanya pong love and dedication to our church. Well and tested po yan from the very beginning of our church. Our chairman is always available para sa ating lahat. Sino sa inyo ang humingi ng tulong, hindi kayo natulungan ng chairman? As far as I know, yung mga may sakit, binibigyan. Di ba, Sister Jojo? May sakit, binibigyan. Dinadalaw, binibigyan. Yung mga senior, binibigyan. Yung may mga sakit, binibigyan. Hindi po kayo, mga kapatid, kailanman pababayaan sa simbahan. Meron po tayong chairman na nagde-direct ng affairs ng church na worthy of double honor. Sabihin, double honor, yung pong dapat, yung respect, yung esteem, saka po yung cooperation. Kung cooperate lang po kayo, susunod. Sapagkat sila po'y nandyan para po sa ating kapakanan, sabi nga po sa aklat ng Hebrew. Especially those whose work is what? Preaching and teaching. So meron pong elders na ang trabaho, preaching and teaching. Chairman, preaching and teaching. O ako po, mostly preaching. Ano po sabi sa verse 18? Yeah. The scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserve his wages. Ito po yung nag-explain kung bakit ang mga nagpipreach sa atin, binibigyan ng love gift. Yan po, yan. Nasa Bible naman. Yung mga nagpapakain sa atin, yung mga nag-aalaga sa atin, dapat daw po, bibigyan na, wala daw pong kumakain, wala daw pong nag-aararo na hindi kumakain nung ani. O, yung ani. Kaya po, mga kapatid, bahagi po ng atin pong ibinibigay sa church, pinangsusuporta sa workers. Nasa Bible po yun. Nasa Bible yun na dapat po nating suportahan ang ating mga workers. Sabihin nyo, hindi na kailangan ni chairman ng support o ni Pastor Ribo, okay naman ang mga pamilya nila. Tama po yun. Pero mga kapatid, that is the obligation of the church to the workers. Yun po sabi ng Bible. Kahit pa sabihin ninyong, hindi, sagot na ng mga anak niya si chairman o sagot na ni doktor o si Pastor Ribo. Pero po, yan po ang obligasyon ng simbahan sa mga manggagawa. Yun. Para po kayo pagpalain. Kasi po, kung hindi po kayo kung hindi nyo susuportahan ang mga manggagawa, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Ang mga workers dapat double honor. Bibigyan nyo ng double honor. Sapagkat sila po ang nagsasakripisyo para po sa kapakanan ng iglesia. Ako po mga kapatid, matagal na tayo magkakasama. 1994, nung ako po'y mapunta dito. 2024 na ngayon. Ilang taon yun? 30 years. Exacto 30 years. At ako po, wala po akong planong lumipat ng church. Wala akong planong lumipat ng church. Hindi po ako naghahanap ng bigger church or better church. Natutuwa lang nga po ako mga kapatid na ako binigyan ng Diyos ng trabaho para hindi ko iasa sa church ang pangangailangan ng pamilya ko. Kasi po kung iaasa namin ni chairman sa inyo ang aming pangangailangan, napakalaking demand po niyo sa church. Sabi nga sa inyo, kung ako po full-time pastor, hahanapan niyo ako ng bahay. Number 1. Number 2, bibigyan niyo ako ng support every month para mapag-aral ko yung mga anak ko, para masuportahan ko yung pangangailangan ng buong pamilya ko. Pero dahil nga po sa kalagayan ng ating church, kami ni chairman, para ho kaming kumbaga, self-supporting. We support ourselves. Biyaya ng Diyos, binigyan siya ng very wonderful partner, si chairman, for more than 48 years. Oh. Ako po, binigyan po ako ng asawa na pagka po kailangan ng panggastos, itanong mo kay mami. Sa mga anak ko, pag may kailangan, himingi kayo kay mami. Wala naman kayo mahingi kay daddy. Sabi ni Liam, Daddy, may mong pera. Wala akong pera. Hingi ka sa mami mo. Hindi naman ako binibigyan ni mami.
Kasi po kami, ang aming talagang number one priority, yung pong paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, kahit po marating ko sa buhay, that's not my priority. Ang priority ko, church, sapagkat tinawag ng Lord magpastor. Kami po ni chairman, kami po mga pastor. Siya po ang tinatawag nating chairman, Pastor Armando Santos. Ako po associate pastor, that's what I am. Ngayon po, kung dumating ang panahon, si chairman 85 years old at hindi na makalakad, saka tayo mag-uusap, Ron, ano ba gagawin natin? Sige, ano ba gagawin natin? Mga Perry, ano ba gagawin natin? Tayo mag-uusap tayo. Hindi na makalakad chairman hindi naman siguro darating agad sa ganun. Kasi healthy si chairman. Kaya chairman, yung sinabi mo na mauna na ako, baka nga. Kasi, number one, nagpa-check up ako, ma'am, mataas po aking sugar. Mataas aking cholesterol, triglyceride. Lahat mataas. Dapat po ako mag-diet kasi mataas. Yun po. So mga kapatid, panalangin po ninyo at mga elders. Lord, habaan po buhay ni chairman. Mga hanggang 95, magpipreach siya. Si Siegfried, Lord, pagpalain mo po. Si Aaron. Di ba Aaron? Si Aaron, iniintay ko mag-preach dito yun palagi si Brother Perry, si Brother Boy. Si Brother Boy kasi medyo, na siya hinahayaan na niya si Joseph. Saan ba si Joseph? Joseph kasi Joseph, ikaw na. Daddy mo may edad na Kung si chairman, yung dalawang boys niya, ginugroom niya, ikaw ginugroom ka na din. Marami nagpe-pray sa'yo. Si Ate Silang, pinagpe-pray. Ate Hirang, pinagpe-pray ka. Yun lang po aking sermon. Humaba na, nagkukwento ko sa inyo. Let's bow our head to the Lord in prayer. Salamat po, Panginoon, sa aming mga elders na tinawag mo upang pangalagaan ang kawan ng Diyos dito sa lugar ng Good Neighbor Christian Fellowship. Salamat po sa aming chairman, Pastor Armando Santos, na i-devote niya ang kanyang buong buhay sa pag-aalaga ng flock of God dito sa Good Neighbor Christian Fellowship. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na handang suportahan ang mga manggagawa at handang makipag-cooperate sa mga manggagawa upang itaas, Panginoon, ang spiritual care ng aming simbahan. All for your glory and honor and purpose. Pasensyahin mo na po, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami nagkukulang sa iyo, nagkakamali. Wala kaming ibang desire, kundi maluwalhati ka sa aming mga buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na kami po matrain at maging ready to do more for the glory of God and accomplish your purpose for this church. Salamat po sa aming mga young predikador, sa aming mga young leaders na ginugroom mo, prepare mo, Panginoon, para po patuloy naming itaguyod ang gawain ito at patuloy na lumabong at lumago ang gawain ito, all for your glory and for your honor. We commit this church to you, Father. You love this church and the people of this church. And we know, Father, that you will call more people to salvation through this church, because that's the marching order of this church, to go and make disciples. And we know, Father, that your name will be lifted up and your name will be glorified and your name will be honored in our midst. So thank you for this church. Thank you for all your servants in this church. Thank you for all the children of God in this church. We thank you. Bless us all in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.